Marami ang naging usap-usapan na ang 6-time NBA All-Star na si DeMar DeRozan kung saan ito mapupunta ang team sa NBA. Isa na dito ang Miami Heat. Meron silang 14 players sa kanilang roster. Pero ito ang isang problema nila. 14 players nila ang nasa main lineup. At meron pinakamataas na kontrata na sila Adebayo, Butler, Hero, Rozier, at Duncan. At meron silang total $157 million sa 5 players pa lang. Ang Miami Heat ang prime location na isang gustong mapunta nitong si DeMar DeRozan sa free agency. Kaso nga lang may isang problema doon. Kung hindi magsusugal ang Miami Heat sa pagtanggal sa alin sa mga players nila katulad ni Rozier at Robinson, ay hindi basta-basta ito makukuha dahil nalilimitahan na ang bagong tatlong superstar na team. So madaling salita dahil yan sa kontrata. Dahil katulad sa ibang team, nabibitawan na din nila ang kanilang star player. Dahil dyan, malabo na si DeMar DeRozan para sa Miami Heat. Hindi naman ganun kataasan ang hinihingi nitong kontrata na bilang star player na nagkakahalaga na 20 to 25 million dollar. Kaso nga lang, hindi pa ito kayang maibigay ng Miami Heat. At bukod pa sa Miami, maraming pang team ang nagkakainteresado dito sa kanya. Isa na dito ang Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns at Curry NBA Championship na ang Boston Celtics. Kaso sa tatlong team na ito ay mag-aalangin siya para sa mas mababang kontrata nga lang na offer. Dahil gusto din naman ni DeMar DeRozan na mapunta siya sa isang contender na team. Sunod naman ang nakaka-interesado sa kanya na team, dating pinanggalingan nito ng San Antonio Spurs. Kaso nga lang hindi pumayag ang Chicago Bulls. Dahil ang San Antonio Spurs ay nangihinang isang star player. At matagal na ito wala sa era, ay naghahanap pa rin ng maidadagdag para kay Wembanyama na maaaring maging fit sa kanilang kuponan. Na isa na rin dito si Chris Paul na isa na rin nila nakuha. Meron pa itong mga available para sa mga free agency nila. Katulad nila Miles Bridges, Malik Beasley, Caleb Martin, Brandon Ingram. At isa na dito ang big man na si Mark Cannon na marami nagkakainteresadong team sa kanya. At marami pang ibang na shooters ang interesado ng Spurs. Expected na tataas na rin ang winning rate nito ang San Antonio Spurs. Mula sa last season na pinakamababa sa Western Conference, meron lamang na 22 wins at 60 loss. Samantala, ang LA Lakers naman ay isa rin na nakakainteresado dito kay DeMar DeRozan na handa sana magpababa ng kontrata si LeBron James. Dahil officially na nakapirma na nga si LeBron James na nag-resign contract para sa LA Lakers, nagkakahalaga na $101 million deal na magtatagal sa LA Lakers ng 2 taon na mas mababa pa yan sa dati niyang kontrata. Kaso nga lang itong si DeMar DeRozan ay hindi nagpakita ng interesado free agency para sa LA Lakers at mukhang nagpaasa lang ito. Samantala, ang Sacramento Kings naman ay nananahimik lang simula nang nagsimula ang free agency. Pero malinaw naman na isa ito na team na kailangan nila mag-improve para sa kanilang mga players. Dahil kung matatandaan nyo, ay nabigo ulit ito makapasok sa playoff. Dahil sa play-in pa lang, nilaglag na agad na ito ng New Orleans Pelicans. At ito ang rason para magkaroon sila ng malaking pagbabago sa susunod na season. At sa kalalabas na balita ay tuluyan na nga itong si DeMar DeRozan na nakapirma sa Sacramento Kings para sa nagkakahalaga na $74 million deal na tatagal sa loob ng 3 taon. Kakasama niya dito ang 2 star na player na sila Aaron Fox Jr. at Domantas Sabonis. Tsak na malaki ang inaasa na muli makakabalik ito at makakapasok sa playoff at isang magiging contender team ito. Comment naman kayo kung sa tingin nyo ba ay fit si DeMar DeRozan dito para sa Sacramento Kings. At marami ng mga bagong malalakas na team ngayon sa NBA. Sigurado marami na naman magiging adjustment ng mga team at yan ang mga aabangan natin. Ngayon ay kung bago lang kayo sa akin channel ay pakisubscribe na rin.